Nakakuha ka na ba ng visa sa US? Immigrant visa ka ba? Okay mga kabayan, ano-ano kaya ang mga tinatanong ng Bureau of Immigration mula sa NAIA papunta dito sa US? And then, ano-ano rin kaya ang tinatanong ng immigration dito sa US kapag nag-arrive ka? So mga kabayan, ako po si Jeannie Pinay-Haway at nagsasabing tara, magtalakayan po tayo at isi-share ko po ang naging experience ko mula sa NAIA papunta po dito sa US sa airport. Hi mga kabayan, I'm back. Ako po si Jeannie Pinay-Haway at ngayon po maganda ang talakayan natin kasi mag-share po ako ng aking naging experience mula po sa NAIA at first time ko pong mag-flight papunta dito sa US at ang aking pong arrival ay dito sa Hawaii. So ngayon po gusto ko pong i-share ang experience kong ito dahil may nag-suggest po sa akin na aking follower at nagsasabi na, Ma'am, Jeannie Pinay-Haway, pwede niyo po bang i-share ang inyong experience sa immigration mula sa Pilipinas papunta sa US? And as I promise, tutulungan ko kayo at may gagayad ko rin kayo at mabigyan kayo ng mga tips para kahit papaano, hindi man po ito eksaktong arrive nyo sa kung saan po kayo mag-a-arrive dito sa US, kung Los Angeles, kung Florida, kung Hawaii, at kung saan-saan pa dahil 51 states po tayo, ano po. So, disclaimer lang po, ito po ay aking base sa karanasan at experience. Kung maiiba po ito sa inyo, sa sitwasyon ninyo, depende po sa individual. So, ito po ay base lang sa aking experience. Huwag na natin patagalin. I'm sure excited na kayong malaman kung ano yung mga common question ng Bureau of Immigration na na-encounter ko po. So, anyway, ang aking pong visa is CR1, IR1 visa. Ang CR1 o IR1 visa, ito po ay sa mga visa na binibigay ng US para po sa mga nag-asawa po na mga foreigner. Okay, eto na, the moment of truth. Okay, hindi po pwedeng mag-film sa loob ng immigration area. Bawal po iyon. Pagdating po sa NAIA, pag dumating na po kayo sa immigration area, bawal po mag-film. Even din po, pagdating mo rin po sa US, ganun din po ang rules. Yun po ang patakaran. Hindi po pwedeng mag-film. So, hindi po ako makakapag-show sa inyo kung ano yung naging question and answer namin on live, pero ikukwento ko na lang po sa inyo, no? So, unang-una, nakapila na ako doon sa window na naka-assign po sa akin doon sa Bureau of Immigration Officer sa NAIA. Ang flight ko po is Philippine Airlines, so binigay ko po ang passport ko. Yun po yung number 1 na hinanap niya. And then, eto na ang sitwasyon ko. So, since ang aking visa is a CR1, IR1 visa, this is a spousal visa. So, una po niyang tinanong sa akin is, sino ang petitioner mo? So, who is your petitioner? Huwag po kayong mag-alala. Tagalog lang po yung tinatanong ng officer. Hindi po sila nag-i-English. Pera na lang po kung English sera yung mga immigration officer, pero Tagalog lang po yung na-question sa akin. So, sino ang petitioner mo? So, sinabi ko yung petitioner ko. Then, tinanong niya kung anong klase ang visa ko. So, sinabi ko rin po, siguro tinatanong lang nila yun dahil para ho nila ma-confirm na aware ako at alam ko kung ano-ano yung mga details ko sa passport ko. So, kaya siguraduhin nyo po kung anong klase ang visa ninyo pag tinanong kayo ng Bureau of Immigration sa NAIA. So, number 2 niya pong tinanong sa akin yon. Then, number 3, tinanong niya po sa akin kung saan po daw ako mag-a-arrive, kung ano po daw state. So, sinabi ko po, Hawaii. And then, hindi nyo po kailangang sumagot ng pagkahaba-haba. Kung ano lang po yung tinanong sa inyo, be specific lang din yung sagot ninyo. Wag po kayong kabahan kasi normal lang po sa mga Bureau of Immigration na nagtatanong sa inyo.
dahil hindi naman ho kayo madideny kung kayo may tatak na po kayo ng visa sa US na may stamp na po iyan. And then, of course, dahil may ticket na rin tayo, then, meron din po silang tinanong sa akin kung number 4, tinanong po ng Bureau of Immigration Officer sa akin kung ano po yung address ko dito sa US. So, binigay ko po yung address ko. And then, tinanong niya po kung ano po yung pangalan ng petitioner ko. So, ano ang related ko sa petitioner? So, iyon, tatanungin sa inyo. Kung tinanong po sa inyo ng officer kung ano ang pangalan ng petitioner nyo at ano ang related, ibig sabihin, kung iyon ba asawa, kapatid mo ba, o kamag-anak mo, o kung ano man yung related mo doon sa petitioner. So of course ako, sinagot ko po is asawa ko. Then nagtatanong din sila kung kailan kayo kinasal, at tinanong kung saan kayo kinasal. And then nagtatanong din sila, importante ito guys tinatanong nila sa akin kung may CFO ka ba na seminar, umattend ka ba ng seminar ng CFO? And then I said yes. And then pinakita ko sa kanila yung certification ng seminar na inatiran ko sa CFO. Nung tinignan niya, sabi niya, okay. So hindi niya na po hinanap sa akin yung pinaka-papel. Pinakita ko lang po sa cellphone ko dahil ini-screenshot ko na yung CFO seminar ko. Pero meron din akong print, pero pinakita ko lang yung sa cellphone ko. Nag-approve naman siya, so hindi niya na ako hinanapan ng sa papel. Tinanong niya rin ako, first time mo bang mag-travel sa US? Ang sabi ko, yes po. Pero ang sabi ko, nakakapag-travel naman ako sa Asia, pero sa US, first time ko. So, iyon, tumango lang siya sa akin, and then, tinanong niya sa akin din kung kailan mo balak bumalik ng Pilipinas. So, doon hindi ako 100%, sabi ko lang, ang sagot ko lang, hindi pa ho ako sigurado kung kailan po, wala pa ho akong plano para kung kailan ako babalik sa Pilipinas. Pero sabi ko, babalik naman po ako sa Pilipinas para bisitahin ng mga relatives, mga kamag-anak ko, at saka bibisita rin ako sa Pilipinas. Pero hindi ko na po sinagot kung anong pecha. Sinabi ko po, wala pa ho akong plan o date kung kailan ako planong bumalik ng Pilipinas. Yun lang ang sabi ko. Madali lang yung mga question nila. So, ang tips ko sa inyo guys, relax lang kayo at sinabi ko sa inyo, ang importante sa inyo, dala nyo yung CFO. Actually, dala ko rin yung aking civil documents on hands ko na, birth certificate ko at saka yung marriage contract just in case hanapin, pero hindi po siya hinanap. So nagtanong lang nga lang siya tungkol lang dun sa CFO ko kung matid lang ako ng seminar. Pagkatapos po nun, syempre nakita niya naman yung stamp na meron na tayong visa na galing sa US Embassy. So iyon, you may go, sabi niya ganon. So ganon kabilis sa Bureau of Immigration yung tanong sa akin. I think mabilis sa atin ang tanungan sa immigration kung meron ka ng CFO at kung ikaw ay meron na talagang stamp na ikaw ay binigyan ng visa sa US. So hindi ka ma-deny o ma-offload kung iyan kompleto naman yung iyong passport at hindi expired ang passport mo. So yun ang importante lang dun sa kanila, no? So next, eto na. So, eto naman yung sitwasyon ko pagdating dito sa US. Touchdown! Dito na ako sa Hawaii. Nung nag-arrive ako dito sa Hawaii. So, eto na. Medyo kabado na ako dito ngayon, no? Kasi ang sitwasyon ko dito is hindi na Tagalog ang i-question sa akin nito, sigurado. So, English na siya, no? So, eto na. Nasa pila na ako ng immigration, no? Dito sa Hawaii. So, unang question nila sa akin as, who is your petitioner? So, of course, sinabi ko again yung petitioner ko. What is related to your petitioner? So, sinabi ko rin, spouse. So, same thing doon sa question sa akin sa Pilipinas, but English. And then, tinanong niya sa akin is this your first time to arrive here in the United States? And I said yes. And then, tinanong niya rin sa akin, do you have any declaration? Kung meron daw akong i-declare na dinala from the Philippines. For example, tinanong nila kung meron akong animals or
foods or something, kasi dito sa Hawaii po medyo strict po sila dito kasi medyo pinoprotektahan po nila ang nature at saka ang talagang medyo strict sila when it comes to pagdadala ng mga pagkain o animals. Kaya iyon unang-unang tinanong sa akin kung meron daw po akong i-declare doon sa declaration form. So wala naman. Ang naging concern ko lang is nung tinanong niya, do you bring any dry foods or something? Nagsagot ako na meron akong dinala ditong isang pack na Magic Sarap. So, yun, sinabi ko na yes, I have one Magic Sarap. Sabi niya, oh, okay, you can't have the Magic Sarap. So, yun. So, sinabi niya sa akin yun na hindi daw pwede. So, next is meron siyang question sa akin na do you have any sealed packet? So yung sealed packet, yun po yung brown envelope na kapag pinapadala po sa inyo, kapag binibigay na po sa inyo ang passport mula sa Pilipinas mula sa US Embassy Manila, minsan may natatanggap po na yellow packet. Yun po yung seal packet na hindi nyo po pwedeng buksan yun kung may natanggap po kayong ganon. Yun po yun yung envelope, brown envelope po yun na hindi nyo po yung pwedeng buksan. Binubuksan lang po iyon kapag nag-arrive ka na sa US. Ang immigration officer po ang nagbubukas noon. Pero since ang sitwasyon ko po, wala po akong natanggap na yellow packet or yung brown envelope na nakasealed. Ang natanggap ko lang po mula sa US Embassy Manila nung pinadala po sa akin ang passport is passport lang po talaga. Yun lang po yung binigay sa akin at may stamp lang. So, hindi na ho ako, sinabi ko sa immigration officer dito sa US na no, I don't have a sealed packet. I just received only my passport. And I said, oh, okay. Then, meron din siyang concern about dun sa akin sa passport ko dahil meron po siyang annotation doon sa aking visa na dahil po, naalala niyo po, meron po akong vlog ito na para po doon sa sputum ko, na sputum kasi ako. So, tinanong sa akin ng immigration officer dito sa US kung around dun sa tungkol sa medical ko, kung meron po ba akong na-inform kung ano yung gagawin ko. So, sinabi ko na hindi pa po, wala pa akong pumakontak sa akin or something. Pero sinabihan niya ako, you should call the Department of Health when you arrive here because there is something annotation to my passport. Dahil po, na-sputum ako. So, in that case, kapag po kayo na-i-sputum, kailangan tayo mag-report sa Department of Health upon arrival. Kasi yun po, i-check up po uli natin nila tayo. Magpapa-x-ray uli po tayo dito. And then also, magkakaroon po tayo ng skin test. Checkin po nila kung tayo talagang negative sa ating TB, tuberculosis. Yun po yung number one concern nila dito. Napakahigpit talaga. So, yun po yung number one na medyo matagal yung usapan namin about dun sa annotation ko tungkol sa aking health. Dahil wala naman po akong natanggap na yellow packet o yung sealed packet na tinatawag na brown envelope. So, ang sabi na lang namin sa immigration officer na we will taking care of it once na nakalabas na kami ng airport. So, magre-report kami sa Department of Health. No, so yun yung tinanong niya. Okay. And then nag-ask din siya sa akin kung meron ba kaming dalang pera na something, kung may dineclare kami, kasi pag may dala po kayong pera, more than $10,000, kailangan i-declare nyo po yun sa form. Pero kung wala naman kayong more than $10,000 na dala, less lang naman, so hindi na kailangang i-declare. So yun, tinanong niya rin po sa amin yun kung magkano po yung dala naming pera na dollars o in peso din. So, then, tinanong din ako ng officer what kind of visa I have, kung anong category ko. So, of course, sinabi ko, CR1, IR1 visa, although nandun na rin yun sa aking passport. So, he wants to make sure. Lalaki yung nag-interview sa akin. So, even dun sa Pilipinas, lalaki rin yung nag-interview sa akin. So, yun yung tinanong niya sa akin. And then, after a while, and then, wala na siyang tinanong sa akin. Tinataka niya na,
And inexplain niya, welcome to the United States of America. Congratulations. Now you're one of the US immigrants. So, ganun siya kabilis. Ganun. Kinakabahan ako kasi hindi ko rin alam yung ine-expect ko kung ano ba yung mga tatanungin sa akin ng immigration officer dito sa US dahil one-on-one. Hindi naman ikaw ang sasagot sa sarili mo kung ano yung i-question niya sa'yo. So, walang tutulong sa'yo, no? So, buti na lang, okay naman, smooth lang. So, yun lang yung naging problema ko. Nagdala kasi ako ng magic sarap. So, tinawagan nila ang isang TSA o immigration office, one of the immigration officers doon to guide us na tignan yung aming luggage at kuhanin yung magic sarap namin. Yung magic sarap na dala ko, no? So, yun yung naging experience ko, guys. So, hopefully nakatulong. Short video ko lang to ngayon na naging experience para naman makatulong sa inyo at least kahit papaano yung mga common questions na may encounter nyo sa immigration katulad ng nangyari sa akin, hindi ko rin po alam kung ano po yung itatanong sa inyo. So, maaaring magkaiba ang sitwasyon natin dahil maaaring hindi naman po kayo spousal, maaaring sa relatives kayo, sa family kayo, or kung ano man yung na ibigay sa inyong US immigrant. So, depende po yun, no? So, anyway, maraming salamat sa inyo. Sana nakatulong ako sa inyo at sa susunod na vlog, maghanap pa rin ako. I think ang isusunod ko is ang mga common question na na-encounter ko sa aking final interview. Maraming nagko-question sa akin regarding dyan. So, isusunod ko pong vlog yun. Thank you so much and please subscribe to my channel kung bago po kayo sa akin sa Pinay Hawaii. At kung meron po kayong question o naging experience, pwede nyo pong i-share sa akin and leave comment below kung ano man ho yung may question kayo sa akin. Willing naman ho akong sagutin kayo anytime, anywhere. Thank you. Bye!